travelers, sulit nga ba ang mag-Disney cruise kaysa mag-Disney park? Watch this video and I'll help you decide kung Disney cruise ba o Disneyland ang mas bagay sa'yo. Hi, I am Ja, and if you love travel tips and budget-friendly guides like this, don't forget to hit follow. This is actually my third cruise and I've been to 2 Disney parks in Asia. So kung papipiliin ako, depende talaga sa klase ng vacation na gusto mo. Let's start with the Disney cruise. Sa Disney Cruise Adventure Singapore, kahit wala itong port stops, hindi ka talaga mabubore. May unlimited food from around 6 a.m. hanggang 2 a.m., Broadway level shows, live performances, Disney character meets and greets, pool, cinema, games, kids club, disco, at marami pang activities. Parang floating Disney resort siya. Hindi mo kailangan mag-isip kung ano ang susunod mong gagawin dahil halos buong araw may activities na nakaschedule. Kami, we spent around 92,000 pesos for 2 people for a 4-day, 3-night cruise. Now, let's talk about Disneyland. Kung rides ang pag-uusapan, dito talaga lamang ang Disneyland. Mas marami kang attractions, mas advanced ang technology ng rides, at kung thrill seeker ka, ito talaga ang pipiliin ko. Mas marami ring shows dahil napakalaki ng park. Pagdating sa fireworks, mas iconic pa rin ang Castle Fireworks sa Disneyland. Sa character meet and greets naman, halos pareho lang ang experience nila. Kung budget ang usapan, nag-compute ako gamit ang Klook. For 3 nights and 2 park days kasama na ang Disney Hotel park tickets at estimated lunch, around 75,000 pesos for 2 people ang total. So yes, mas mura ang Disneyland. So ano nga ba talaga ang pinagkaiba ng experience? Una, sa Disneyland, fast-paced ang buong araw, lahat gustong sulitin ang oras kaya normal lang na maglakad ng todo at pumila ng 2 hours o higit pa para sa isang ride. Kung ride lover ka, worth it naman talaga. Sa Disney Cruise, iba-iba ang pace. Mas relax ang buong experience. Hindi mo kailangan habulin lahat ng activities dahil nakascheduled lahat. At kung mahaba ang pila sa isang character or activity, hindi ka mapipilitang maghantay dahil marami pang ibang pwedeng gawin. Manood ng Broadway-style shows, kumain, mag-swimming, mag-explore ng ship o bumalik muna sa cabin kung gusto mo muna matulog o magpahinga. Pangalawa, isa sa napansin ko, iba rin talaga ang atmosphere. Sa cruise, parang mas friendly ang mga tao, madaling makipag-smile at bumati sa ibang guests dahil relax lang halos lahat. Sa Disneyland naman, understandable na kanya-kanya ang focus dahil gusto ng lahat masulit ang bawat minuto sa park. Pangatlo, kung may babies o toddlers naman kayo, malaking advantage din ang cruise. Kapag napagod ang bata, ilang hakbang lang ang cabin para makapagpahinga, tapos pwede ulit kayong lumabas. May kids club, pools, activities at pagkain na available halos buong araw. So ano ang recommendation ko? Kung rides ang pinaka-priority mo, Disneyland pa rin ang pipiliin ko. Pero kung gusto mo ng bakasyon na relaxing, hindi ka nagmamadali at gusto mo lang i-enjoy ang Disney Magic habang nagpapahinga, Disney Cruise ang mas i-recommend ko. Personally, ride lover ako kaya mas gusto ko pa rin ang Disneyland. Pero bilang adult, sobrang na-appreciate ko rin ang Disney Cruise. Bonus pa na English ang Broadway style shows kaya mas madaling sundan kumpara sa Hong Kong at Shanghai Disneyland na karamihan ay Chinese. At kung kaya ng budget mo, experience po. Magkaiba sila ng magic at pareho silang worth it. Ito yung side-by-side comparison na ginawa ko. Post nyo na lang. Kayo ba? Ano sa tingin nyo ang bagay sa inyo? Comment down your experience. Yun lang. Thanks for watching. Bye-bye. Yun lang. Thanks for watching and don't forget to save this video for your future travel guide. Yun lang. Bye-bye.